But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng... Okay na tayo. Thank you. Don't even dignify. Okay na yung PBIA report. Tapos ng... Even dignify. Magandang araw mga kaibigan. Ito, yung pasabog ni PRRD sa prayer rally sa Davao kagabi na ang presidente ay gumagamit ng illegal na droga. Very clear statement na addict, bangag. Sumagot kaagad ang Pangulong Marcos Jr. Sinigundahan din ni Speaker Martin Romualdez. Okay. So, anong sagot? Nako, resback ng PBBM, si PRRD ang gumagamit ng droga. Okay, pakinggan natin itong official statement ni PBBM and Martin Romualdez as posted by Jojo de Guzman. Salamat, Jojo, sa iyong mga vlog. Ayan. President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And I'm urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng... Okay na tayo. Thank you. Don't even dignify. Okay na yung PBIA report. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Bigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon eh. Ang daming drugs pa rin. At yung nangyari na, ang dami ng pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahalanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Okay, so nung tinanong ng media si PBBM, napaisip siya ng matagal eh. Hindi niya alam kung anong isasagot niya, di ba? Mga ilang seconds yun. 5 to 10 seconds, nag-isip kung anong masasabi niya doon sa paratang, resign. So, ang naisagot niya is yung fentanyl. Tama ba yun? Fentanyl yung parang strongest painkiller. Kasi nga, may karamdaman si PRRD. So, basically, rumesbak. PRRD, akusasyon, gumagamit ng illegal na droga si BBM. BBM naman, sabi niya, siya gumagamit ng droga, yung painkiller. Baka, yun na, after effect na yan, may mga side effect yung drug na yan na napakalakas na painkiller. Kaya, yun na, nangyayari sa kanya. So, medyo palihis. Lalo na nung tinanong, mabantayan nyo yung tungkol sa droga. Kung categorically will say no, deny niya walang droga, ay umalis na kagad. So anong ibig sabihin nun? Umalis kagad. Hindi niya sinagot. Your guess is as good as mine. Si Speaker Martin Romualdez naman,
as usual, siyempre, depensahan niya ang kanyang pinsan. Na igalang ang presidente na may malaking mandato. Yes! Malaking mandato nga, yung 31.6 million, ang laki nun. Kasama tayo sa bumoto. Kaya lang itong nangyayari ngayon, mapapaisip ka talaga. Okay. So, ito, analysis ko lang ito Simula na ito ng talagang labanan. Marcos versus Duterte families. Wala nang atrasan, no retreat, no surrender na ito. So nakikita ko, again, my analysis, opinion ko lang ito, marami pang darating na pasabog si PRRD, yung kampo niya. Simula lang yun. Parang lang, initial salvo lang yun ng gera. This will be a series of prayer rallies. Kasi nabanggit ni PRRD kagabi sa speech niya. Na baka sa iba't ibang parte ng bansa ay magkakaroon ng mga ganong rallies. And sa nakikita ko, posible. So, sa dalawa, former president and the present president, sino ngayon ang mas paniniwalaan ng taong bayan? Kasi ang former president, inaakusahan niya ang sitting president na gumagamit ng illegal na droga. Sabi naman ng isa, hindi totoo. So, battle of perception na ito. Kung sino ang mas paniniwalaan ng taong bayan, ultimately, yun ang mananalo sa labanang ito. Expect other rallies. Simula lang yun kagabi. Okay. So, yung pulburon video, ano sa tingin nyo? Kung totoong may pulburon video, sino ang may hawak at sino yan ang maglalabas? Yan ang malaking katanungan. Palagay ko may hawak niyan. Sino man ang may hawak at naghihintay lang ng timing kung talagang. Ako, naniniwala ako kay Maharlika. Yung pahayag ni Maharlika na as early as August 2022, mayroon na siyang kaibigan na nagtanong sa kanya tungkol sa pulburon video. I hope I am wrong. Kaya lang sa gut feeling ko is meron yan at ilalabas on the right time. Kung kailan yung right time, hindi ko alam. Nakakaalam lang kung sino ang may hawak. Kung wala naman, di so far so good. Kaya lang, kung sino ang may hawak ng pulburon video na yan, yun ang mananaig, yun ang may hawak ng alas. Okay, mabantayan nyo, nag-attend din si Attorney Vic Rodriguez sa prayer rally. May speech siya, kaya lang ang summary ng kanyang speech, nandito ako, sabi niya, dahil katulad ng taga Davao, Davaoenyo, katulad ninyo, sabi niya sa mga audience, I am not for sale. Meaning yung People's Initiative na parang signature buying ang nangyayari. I am not for sale. Let's watch out Attorney Vic Rodriguez. Dahil siya ang matagal na kasama ni PBBM. So sa tagal ng pagsasama nila, sa tingin ko maraming alam si Attorney Vic tungkol sa kanyang dating best friend. So hindi pa siya nagpapasabog. Okay? Ano pa lang, mild pa lang yung mga binitawang salita ni
Attorney B. Rodriguez. May pasasabugin ba siya later on? Sa tingin ko, meron. Kaya lang, I don't know kung ano yung papasabog niya. Okay, punta tayo sa PI Chacha. Ako, medyo nabigla ko yung mayroon ng desisyon ng Comelec and Bank. Kanina lang, this morning. Sinuspindi na ng Comelec ang pagtanggap ng mga signature forms galing sa mga bayan at mga syudad relative to Chacha. Bago nagkaroon ng prayer rally, sinasabi ng Comelec na i-validate na nila yung mga signature. Ibig sabihin, all set na. Buelo na. Kasi may budget na eh. If I'm not mistaken, 14 billion pesos ang budget sa Comelec. Kahit hindi nag-request ang Comelec ng budget para sa referendum related to PI Chacha, nilagyan ng budget. Talagang may nagplano talaga. So, ang Comelec naman, tanggap na ng tanggap, tapos ibabalidate na. Pag validated ang mga signature, yun na yung signal na magkaroon ng referendum para ang taong bayan ang magpapasya. Bakit biglang nag-announce ng Comelec na suspended? Hindi muna sila tatanggap ng mga perma. Pag-aaralan daw nila yung sitwasyon, yung resolution tungkol sa People's Initiative. Anong ibig sabihin nun? To me, medyo nabahag na ang buntot itong mga nagsusulong ng People's Initiative. Nag-iisip na. Tinitignan nila ang reaksyon ng taong bayan. Kasi, binabasa ko ang mga comments ng mga tao sa mga post tungkol sa prayer rally sa Davao, yung mga pasabog ni PRRD at iba pang speakers. Grabe ang mga comment. Ano na sila? Marami nang nagko-comment doon comments. These are comments. Resign. PBBM. Resign. Actually, di ba? Yun ang panawagan ni PRRD. Resign. Si Senator Remy, hindi nagsalita. Ano kaya ang dahilan? Anyway, these are all political moves. So, kaabang-abang talaga ang mangyayari itong mga susunod na linggo, buwan. Tingin ko, unstoppable na itong iringan, labanan ng Marcos Duterte families. So, sino ang mananaig? Depende sa paniniwalaan ng taong bayan. Battle of perception. Kung akong tatanungin nyo, buo ang tiwala ko, naniniwala ako sa Duterte, kay PRRD. He is one of the best presidents we ever had. Nakakamiss yung kanyang leadership. Sana may Duterte pang mag-lead sa ating bansa. Dahil kailangan natin ng Duterte brand of leadership.